Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Diyos ko, big deal pala yung nangyari sa pag-join ni Jayon Cyrus sa Showtime, sa It's Showtime, yung sa Kaloka Life. But anyways, marami kasi ang parang na-insulto dahil parang hindi naman daw talaga Kaloka Life. But anyways, ganun talaga, you cannot please everybody. So, si Stel, nakita namin kanina, nakaharap namin, and he's in the good mood talaga. Actually, willing na willing siya makipagtsikahan, kaya lang talaga nabigyan ng konting oras lang ang nabigay sa amin. Pero anyways, sa dami, every time naman na interview namin si Stel, wala na sa kanya yung mga ganun, di ba? Kasi sinasabi niya before, mas masasakit yung mga binabato sa kanya noon. So, wala na sa kanya yung mga ganyan-ganyan. Ang importante ay yung ngayon, ang daming pumupuri, ang dami-daming blessing na dumarating sa kanya. And very happy, ang ganda ng disposition niya sa buhay. Kaya naman, nakikita sa aura niya at talagang umuulan ng biyaya sa kanya. So hayaan na natin yung mga ganyan. But anyways, sabi nga nung Jayon na yun, hindi raw siya upset. I'm not upset by those who laugh at my appearance, of course. Our main goal at Showtime was to bring laughter and good vibes to everyone. What really broke my heart, though, is seeing people create stories that somehow because of me, Kuya Stel might face more bashing, especially with these recent issues about fame, shame, visuals still being fresh. It's painful to read comments blaming me, saying that Kuya Stel will receive more hurtful remarks because of my appearance. And nakakaya daw sa fandom, with some even suggesting I shouldn't have participated. FYI, ABS-CBN reached out to me. I didn't want to miss an opportunity to showcase my talents and share my love for performing with everyone. I did my very best to give everyone a great show through my talent. But again, wala nga kay Stel yon. Sa dami ng biyaya na dumarating sa buhay niya, pag-aaksayan pa ba naman niya ng panahon yon? Si Stel ngayon ay nasa maganda, positibong disposisyon ng buhay niya, kaya siya ay talagang biniblessed lang. Napakabait na bata si Stel. Different experience from them. Kasi ako po talaga, I started singing, I think high school na po talaga. Before, nag-try po ako na i-pursue yung singing. But I guess, iba talaga yung iniisip ko lang nung bata ko. And siguro dahil hindi rin sapat yung parang kakayanan ko, or syempre dahil bata ako, hindi rin kaya ng parents ko supportahan ako financially, parang hindi rin ganun kadali sa akin na mag-aral or mag-take ng mga, alam niyo po yung mga lessons or everything. Kasi nga dahil kapos din po. So parang nag-iisip na lang po ako ng ibang way na pwede kong gawin para lang po ma-express yung sarili ko, yung talent ko, which is nag-focus po ako sa dancing. But yung singing naman po kasi, masasabi ko pong meron na po akong talent before, but I guess yung maganda sa panahon po ngayon, sobrang ang daming mas access yung mga kabataan sa pag-aral ng kanta. Of course, meron tayong internet, madaling mag-aral ng kanta. And of course, kahit sa internet, may mga libreng vocal lessons, may mga libreng ganun, may mga affordable na mga vocal teachers. Hindi katulad po dati na talagang pupunta ka talaga sa mga bahay-bahay o sa mga lugar nila para makapag-vocal lessons. But now, kahit sa bahay nyo, pwede kayo sa internet, online, or pupunta yung teacher. Basta marami na pong access ngayon yung mga kabataan. And of course, super happy rin kami na marami ding mga ganitong klaseng programa na tumutulong and mas pinapatatag pa yung pangarap ng isang bata na may nakasuporta sa iyo, naniniwala kami sa iyo, and very welcome kayo to join any competition basta naniniwala ka sa sarili mo at alam mo meron kang talento at bagay na bagay ka dito. So, The Voice Kids is very, for me, blessing din. Not only for me, but also to all the talents na handang sumabak dito sa blind audition. Kasama ang kanilang supportive parents. Kaya naman po, ayun, super happy na naging part kami nito dahil magiging bahagi rin kami ng buhay ng mga bata na nangangarap. Katulad namin before. So, ayun po. Challenging for me. Kasi nga po, it's kids and I have experience with kids na kasi parang meron akong mga pamangkin, mga pinsan na bata. But kasi ito, I'm dealing with their dreams din. Para syempre, at their young age, ayoko naman na ako rin yung magiging dahilan para masira yung pangarap na magkasama namin binubuo. Dahil syempre, pagka nag-blinds, isa ako sa mga magsasabi ng mga gandang bagay para ako yung piliin nilang coach. But sa mga next battles, ako rin yung magde-decide kung papauwiin ko sila or sasama ko sila sa next round. So, mahirap siya sa akin na parang papipiliin ako, kumbaga, as a parent, papipiliin ako sino yung pinaka-paborito kong anak na isasama ko sa ibang bansa. Parang ganun yung feeling eh. But,
I guess, because of generations, nabigyan na ako ng siguro mas pinatatag ng kaunti yung pagkatao ko when it comes to decision making. Kasi at the end of the day, this is a competition pa din. And sinasabi ko nga sa kanila, pinili ko kayo dahil alam kong may kaya kayong ipakita at deserve nyo to. Pero sana, habang magkasama natin tinatahak yung journey nyo, yung dream nyo, pakita nyo sa akin na kaya nyo makipagsabayan dahil hindi lang kayo yung mga karapat-dapat din sa pangarap na to dahil marami kayong kasabay na kasing kaedaran nyo, ng mga kabataan na meron ding malalaking pangarap kagaya nyo. So, sinasabi ko sa kanila na ipakita nyo sa akin na deserving kayo at gagawin natin ang lahat para maabot yung pangarap nyo. So, for me, it will be very challenging but I'm ready to take the challenge kasama yung bata dahil katulad nila, may pangarap din ako at sana sabay namin marating yung magkasama. Ayun. Oh, I don't feel any pressure po talaga. Kasi mas gusto ko po siyang i-enjoy ngayon. Kasi pag pinakita ko po sa mga bata na hindi, dapat tayo manalo. Pag pinakita ko sa kanila na ganun, baka imbis na maging teamwork yung kalabasan ng performance nila, baka magmukhang sila mismo yung maglalaban-laban. Kasi I heard merong battle rounds na parang I get to team them with other kid, tas they will give us a big performance. Tama ba? Parang, alam ko may ganun So, I'm not sure kung paano ko siya gagawin. And ayoko syempre iparamdam sa bata na parang dapat magkakalaban kayo dito. Gusto ko lang sabihin na kailangan dito is teamwork. Parang dapat maging ganun yung kalabasan ng mga magiging performance natin in the future. Kasi alam ko sa blinds, kinakabahan ako mamili talaga ng mga bata na mapupunta sa team ko. So, pag pinili ko sila isa-isa, may mga pagkakataon din na kailangan ko silang pagsabungin. So, mahirap yun for me. So, ayokong iparamdam sa mga bata na, kailangan this year dapat si Stelbound pa rin yung mananalo. Kasi, I'm really enjoying this moment and gusto ko lang iparamdam sa bata na itong moment na to ay dapat enjoy din nila. Kasi minsan lang to mangyayari sa edad nila. Dahil ako personally, never ko to na-experience sa katulad ng edad nila. So, ayokong iparamdam sa kanila na parang dapat ibigay niyo sa akin yung trophy again this year. Dahil gusto ko lang mag-enjoy kaming lahat as coach and mapakita sa lahat ng bata na healthy environment ang competition na ito. So, ayun.